Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-16 ng Mayo taong 2012. Wednesday na po at ika-30 siyam na araw ng paglilitis dito sa Senado ni Chief Justice Renato Corona. Ako po si Cathy San Gabriel. Ako po si Attorney Mark Astrodes. Magandang hapon. Ako din po, kagaya ninyo, laging sumusubaybay dito sa trial na ito. At Cathy, laging nagiging interesting itong trial na ito. Parang hindi tayo makapag-relax na lang dahil hindi natin malaman kung anong maging twist sa kwento nga. Para telenovela nga pa itong thrill na dala sa ating lahat nitong trial na ito. At syempre, hatid ito buong buo ng PTV4, IBC13, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, at marami pong radio stations nationwide para po maintindihan nating lahat ang mga kaganapan dito sa impeachment trial na kauna-unahan sa ating history. Samantala, Mark, alamin natin ang mga maaaring asahan ngayong araw at maging ang iba pang kaganapan mula sa labas ng Senado. Naroon ang ating kasamang si Ralph Rivas. Ralph? Mark, Cathy, inaasahan nga ngayong hapon na sasalang sa witness stand si former Akbayan Representative Risa Hontiveros Barakel at ang lead convener ng civil society group na si Kaya Natin for Good Governance na si Harvey Ke. More or less, iikot ang kanilang mga testimonya at ang kanilang mga pahayag patungkol nga sa kanilang reklamong inihain sa Office of the Ombudsman, patungkol pa rin sa mga bank dollar accounts nitong si Chief Justice Renato Corona. At most likely, tulad ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, ay mga hostile witnesses rin ang mga ito. Pero kailangan pa rin i-qualify bilang mga hostile witnesses ang mga ito ng depensa. Pero bago pa man matapos itong impeachment trial, ay mayroon na malakas na mga ugong-ugong na baka magkaroon nga ng panibagong impeachment complaint ngayong darating na Disyembre. Matatandaan kahapon ay inihayag ito mismo ni Ombudsman Carpio Morales sa pagtatanong mula kay Senator Judge Miriam Defensor Santiago na kung sakaling ma-acquit umano siya, ay maghahain ng Office of the Ombudsman ng panibagong impeachment complaint. At pero ayon naman sa ilan, katulad na lamang nila House Speaker Feliciano Belmonte at Majority Leader Neptali Gonzales, malinaw na umano ang magiging hatol dahil nga sa mga ebidensyang nakalap ng prosekusyon at maging nitong pahayag ni Ombudsman Carpio Morales. Pero giit naman ng depensa, maraming butas itong inihayag ni Carpio Morales dahil kung matatandaan natin, in-establish ng defense na walang personal knowledge at hindi competent si Ombudsman Morales dahil patungkol nga sa mga dokumentong kanyang inilabas kahapon dahil hindi naman siya kaparte nitong AMLAC na komite para patungkol nga sa mga dokumentong ito. At tandaan rin natin na hindi pa sumasalang ang mismong nasasakdal na si Chief Justice Renato Corona para depensahan ang kanyang sarili. Kaya ngayon ang tanong, Mark at Cathy, handa ba tayong magsubaybay ng panibagong impeachment complaint sa darating na Disyembre? Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa labas sa Senado. Mukhang another impeachment complaint dun sa tanong ni Ralph, mukhang mas magandang magpahinga muna ng konti. So, we're hoping for the best result dito sa nangyayari. Definitely, Mark. At marami rin sa ating taong bayan ang umaasa ng maresolba ito na hindi na maulit pa itong another paglilitis. At para maintindihan po natin buong-buo ang nangkaganapang kahapon, ito po ang highlights ng Day 38. Sa Day 38 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, muling humarap sa witness stand si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Idinetali ni Morales ang malalaking dollar deposits at withdrawals ni Corona sa panahon ng eleksyon at na magsimula ang impeachment. Nais na maipasapina ang ilang branch managers sa mga bangko para ma-verify ang mga accounts ni Corona. Ipinagpatuloy ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang kanyang PowerPoint presentation sa ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa mga bank accounts ni Corona. Ayon kay Morales ay nagbukas ng account si Corona sa PS Bank noong October 31, 2008 at nakitaan nito ng withdrawal ng mahigit $700,000 noong December 2011. Idinagdag ng Ombudsman na daang-daang libong dolyar ang pinaikot-ikot mula sa dalawang mother accounts at inilipat sa ibang accounts. Sinabi din ni Morales na napansin niyang nagkaroon ng malalaking paggalaw ng pera noong mga nakarang eleksyon at nang magsimula ang impeachment. Ipinaliwanag niya na responsibilidad ng mga bangko na i-report sa AMLAC ang paggalaw ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 500,000 pesos pataas at mga suspicious transactions. Sa redirect examination, tinanong ni Cuevas sa testigo kung ano ang nature ng mga accounts. Pero ayon kay Morales, hindi daw nakalagay sa mga dokumento ang uri ng mga accounts.
Tanong ni Cuevas kung nakatitiyak si Morales na ang report na isinumiti sa kanya ng AMLAC ay accurate at correct. Apparently, you give us the impression that, pardon the language, you swallowed hook, line, and sinker the entire contents of the document submitted to you in response to your letter. Again, I say the presumption is that they would give to me correct information. Inamin naman ni Morales na hindi niya alam kung alin sa nasabing 82 accounts ay existing pa. Tanong naman ni Santiago sa Ombudsman kung plano niyang mag-file ng ikalawang impeachment complaint kay Corona kung ito ay maabsuelto. If that is warranted after the investigation, conclusion of the investigation, Pwede ba daw ipabuksan ng Ombudsman sa AMLAC ang bank account ng sinumang government official kung merong magsampa ng reklamo laban dito? that would depend on the complaint, Your Honor. Hiniling naman ni Senator T.G. Ginggona na ipasabina ang records ng PhilAm Dollar Fund kung saan nag-invest umano si Corona sa mutual fund noong 2004 na nagkakahalaga ng 27.9 million pesos. Sa isang manifestation, sinabi ni Senator Franklin Drilon na ilang existing accounts si Corona sa PS Bank Cainta base sa ulat ng AMLAC ay hindi niya iniulat sa kanyang salin. Klinaro naman ng Ombudsman na hindi nagkaroon ng double counting ng halaga ng mga accounts ni Corona. Sang-ayon naman sa computation ni Senator Lacson, noong December 22, 2011, ay may kabuang 147,866,000 pesos si Corona base sa dollar exchange rate noong panahong yun. Humingi naman ng katiyakan si Senator Jinggoy Estrada sa Ombudsman na hindi gagamitin ng Ombudsman ng AMLAC para idiin ang mga kalaban sa politiko ng Pangulo. Nagpadala na rin daw ng investigation report ang Ombudsman sa Speaker of the House at magpapadala rin siya sa Senado. Tanong naman ni Senator Chis Escudero kung may pangangailangang ipatawag ang AMLAC para matiyak na tama ang lahat ng nasa ulat nito. We sourced this for purposes of case build-up. We were only investigating. So not necessarily to be actually presented in the actual pending case, if at all, before the Sandigan Bayan? No, Your Honor. Inamin ng Ombudsman na kahit na walang predicate crime ay maaari siyang humingi ng tulong sa AMLAC para sa isang imbestigasyon. Ay naman kay Lodin Amado Valdez, tilangka ng depensa na ipakita na hearsay ang mga sinasabi ng Ombudsman. Pero nasa depensa na daw kung paano nito i-verify ang accuracy ng AMLAC report. Trabaho niya ng depensa kasi bound nga siya doon sa isinabing ibinigay ni Ombudsman na ito yung galing sa AMLAC. At ang AMLAC naman under the law, yun ay tinatanggap lang niya yung mga isinasadbit ng mga bangko. Ngayon, kung merong duda yung depensa doon, kailangan mag-present siya ng ebidensya na mali yun. Pero baka hindi payagan ng Senado dahil bakit niya sisirain yung sariling, yung mga dokumento na isinadbit ng kanya sariling testigo. Sa Day 39 ng paglilitis, inaasang haharap sa witness stand ang mga nagsampa ng reklamo sa Ombudsman ukol sa mga umano'y dollar accounts si Chief Justice Corona sa pangunguna ni dating Congresswoman Risa Hontiveros Baraquiel. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyod Jimenez. Maraming salamat kasamang Nikki. At para maintindihan ang mga nangyari kahapon at para rin talakayin ang mga maaaring asahan ngayong araw na ito ng paglilitis ni Chief Justice Corona, kasama po natin ang tagapagsalita ng depensa, Attorney Karen Jimeno. Magandang hapon. At Kathy, ito napanood na natin siya in action. Attorney Winston Hines naman from the prosecuting panel. Good afternoon po. Good afternoon. Okay. Siguro kay Attorney Karen muna. Attorney Karen, siyempre, hindi pa rin maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit dinala nyo si Ombudsman Carpio Morales. At nagbitbit nitong impormasyon na ito that should not have existed kung hindi nyo pinatawag. After the testimony of Carpio Morales, do you regret having done that? Not really, because this is something that we have to face just because kasama siya dun sa mga gustong pag-usapan ng senator judges. Kasi sa amin, kung kami tatanungin niyo, wala talaga yan sa original list of witnesses namin. Hindi namin inisip na kailangan pag-usapan yan because wala siya sa original complaint, wala sa allegation ng complaint, no? Pero, nung isang pagbalik natin sa paglilitis nung Lunes, yung pagkatapos ng trial break, may isang senator judge na nabanggit ito. At nung meeting namin nung gabing yun, napag-usapan na, teka lang, issue ba tong $10 million? Wala naman sa complaint. So, napag-usapan na nila na
Ang problema dito, kung nasa isipan niya ng mga judges, ganun siguro ka-effective ang ating propaganda, no? Pagka hindi naman natin sinama to, may isip nila, and then, for all we know, kasama pala yan sa pagdesisyon nila ng convict or acquit. But the problem here is, hindi mo ma-assail kung ano yung naging basehan nila because ang sagot lang nila, yes or no, acquit or convict, hindi nila i-explain yung desisyon kung ano yung basis ng decision. So, sa amin, pinag-usapan na maigi ng tanongin ni Attorney Roy the next day kung kasama ba ito sa magiging konsiderasyon. At ang sinabi naman ni Chief Justice Corona, dahil tinanong din namin siya, meron ho ba talaga kayong $10 million? Sabi niya, wala. Wala ang account niya. So, ang sabi niya, kung gusto pa usapan, di sige, di harapin ko sila. And ipatawag lahat na nagbibintang kasama ng ombudsman because siya po yung nagbigay ng notice to explain na nandito yung allegation na yan. So yun ang naging desisyon. And for us, kung tinatanong kami, setback ba to or nag-backfire ba? Sa amin hindi naman because yun yung hinihingi namin Ano ba naging basis mo for saying na meron $10 million si Chief Justice? Ngayong merong pinakitang documents, then at least masasagot because pagkalabas po ng documents, pinakita rin namin kay Chief Justice yan. Sabi niya, sa kanyang official statement din na linabas that same evening. Hindi daw totoo, fabricated. So, at least we can find out under the rules of the court na nakikilatis na maigi itong ebidensya kung totoo ba or hindi. Attorney Karen, na-foresee nyo ba na lalabas itong report ng AMLAC mula sa Ombudsman? Well, ang na-foresee lang namin would be the fact na meron siyang documents to prove na merong at least basis yung pagsulat niya dyan na may $10 million. Ang hindi namin alam, yung fact na involved yung AMLAC. Because from what I know sa ating batas, pagka-AMLAC, kailangan may court order para imbestigahan ang mga accounts ng specific person. And of course, in this case, parang hindi ganun yung nangyari. So nagulat lang kami na involved pala yung AMLAC because ang pinadala lang po kay Chief Justice Corona nung notice to explain ay yung mga naka-attach na complaints. Kaya nga po napatawag din yung mga complainants dito. Attorney Hines, merong nagsasabing itong ebidensya na ito ay hearsay, itong ebidensya na ito ay hindi naman talaga of first-hand knowledge ni Ombudsman Carpio Morales. Para sa prosecution, ano ang trato ninyo dito sa lahat ng ebidensyang lumabas? Ang mga ebidensya po na ito ay napakahalaga dahil mismo, ang sabi po ang paulit, kung natatandaan ko, 2 beses na sinabi kahapon ni Senator Enrile, Senate President Enrile, that mismo ang depensa ang nagpatawag kay Ombudsman Morales. At under our rules of court, di po ba sinasabi niya, they are bound by the testimony of Ombudsman Morales, whether it is favorable or unfavorable to them, which in this case, very favorable to the prosecution and very unfavorable to the defense. They are bound by that. So they could not anymore deny whether these are hearsay, whether these are illegally obtained or not. So, at saka po, tandaan natin na nasa rules of court natin, yung sinasabi nga rin kahapon during the trial, that there is a presumption of performance of official duty. So unless the defense will be able to show that they are not true, that they are questionable, then the presumption stands. So nasa depensa po, dahil ang pagkakataon para to deny the truthfulness and veracity of all these documents that were brought by Ombudsman Morales. Attorney Karen, paano nyo nga sasabihin o ilalahad sa mga senator judges na itong mga account numbers and mga figures na lumabas ay hindi totoo? Sabi nyo nga ay dinenay ni Chief Justice na kanya itong mga accounts na ito. Well, this is a matter of legal strategy. Hindi ko na sasabihin, of course, step by step kung paano gagawin yan. Pero isa sa mga bagay yan na, of course, that we will have to address habang nagtutuloy yung paglilitis. At kasama na dito, syempre, magiging testimonya ni Chief Justice Corona mismo. Attorney Karen, unang sabi ang nabanggit nyo kanina, when you ask Chief Justice if he has $10 million, ang sabi niya categorical, wala. Itong mga nakaraang araw, sinasabi niya, parang how